Yes, isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Muli po inyong lingkod, Mr. Opinion. At sa opinion po natin ngayon guys, gagawin po natin ay magpalit ng gasket head cover sa ating Supremo 150. Okay, so ito po yung pamalit natin kasi may tagas na. At bago po tayo magsimula guys, inanyayahan ko po kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At sa mga baguhan, subscribe na po kayo at paki-click ng notification bell para lagi kayong updated sa mga gagawin kong video at sana magustuhan ninyo. I-share ko lang kahit hindi ako magaling at first time ko rin buksan yung motor ko. Ginagawa ko to para makainggan nyo ng tao na huwag kayong matakot na magtrabaho sa mga motor ninyo kung kaya nyo lang naman. Pero pag mga masila na hindi nyo kaya, katulad ng mga wiring, katulad ko hindi ko rin alam, pag nag-grounded yung motor ko hindi ko na maalam, punta talaga ako sa marunong yan dahil hindi ko naman alam hanapin yon. Pero kung yung magpalit lang naman, 'di ba, katulad nito, tingin ko naman kaya ko naman 'to. So, 'yun. So panoorin niyo kung paano ko gagawin nang ako lang talaga. Okay? So, 'yun lang. At diretso na tayo. Ito na po ang ating Supremo TMX 150. Ito po ang ating papalitan ng head gasket cover para sa ating Supremo. Diyan po, ayan po, kita nyo yung oil. Ayan po ang may mga tagas. Ayan po siya. Kaya kailangan palitan natin. Ito na po yung patunay na kaya natin to. Kaya sa iba dyan na nanonood sa ating YouTube channel, huwag matakot, kaya natin yan. Ayan po. So delikado po yan pagpabayaan natin, baka yan pa ang mag-cause ng apoy. Kung sobrang init, hindi natin sigurado, pero mas mainam na safety first tayo. So ayan na po. So dyan po sa ilalim na yan, meron po yan o-ring, yung gasket rubber. So ingatan nyo po ang pagtanggal ng tubo na yan. Meron po yung o-ring. O-ring po ang tawag niyan. So bago po natin palitan, lilinisan muna natin. Yan, kailangan malinis na malinis yan para pag tinanggal natin walang papasok na dumi o mga buhang sa loob ng makina. Blower din natin para matanggal yung basa. Para mabilis natin magawa. Okay, so tanggalin na natin. Dito po guys, record na lang po ang ginawa natin dahil napakaingay po ng kapaligiran. May mga music, so baka makapiright tayo. So sa pagtanggal po dyan, gamit lang po tayo ng 10mm na spanner o open wrench. Sa kabila naman, dahil baguhan tayo dito at first time natin buksan, ingatan talaga natin. Matigas po yan guys, video. Ayan. So dito po, natanggal na natin. Check po muna natin kung saan talaga yung diferensya, paano nasira. So dito guys, sa pagtingin ko po dito, isa pong dahilan para kaya kumunat yung rubber, yun po guys, na mainit siya tapos mabasa siya, tumatakbo tayo tapos nabasa ng ulan. Yun pong inaano ko, rubber kasi yan eh.
So maigi talaga na pag may tagas na palitan para wag lumala ang diferensya ng motor. At dito lilinisan natin yung pinaglagyan kasi may mga kuwan yan, mga madumi, yung alikabok. Kailangan linisan ng mabuti at gawin ko po nito, brushan ko po at pagkatapos yung toothbrush at tapos blower ulit natin para sigurado malinis pati sa ilalim. So ayan na po. So kabit na natin to at bago natin ikabit yung makina mismo, punasan din natin yung pinaglapatan kanina. Siyempre baka mayroong kumapit na alikabok, so mas mainam yung ilapat natin yung cover ng ating makina na walang alikabok. So ganun din sa kabila. Inabot na po natin ng gabi dito guys kasi hapon na natin paggabi na. So importante may ilaw tayo. Yan, linisan na mabuti. So balik na natin kabit. So bago natin ikabit guys, kunin natin yung bagong pamalit natin at siguraduhin po natin guys na ito yung lapat na lapat. Pagkalagay natin, ayusin natin ng mabuti kasi wala na pong rewind ito. Pag naikabit natin, dapat po siguradong lapat na lapat kasi yan po ang advantage natin sa mga mekaniko. Dahil sa mga mekaniko, pag ipakabit natin to, ganun lang yan, nabilis lang nila magkabit niyan. Pero siyempre sanay na sila. Pero tayo, dahil wala naman tayong problema sa oras, ayusin talaga natin para sigurado yung trabaho. So ayan, dapat na po kabit natin balik. Dahan-dahan lang po guys para siguradong safety yung pagkalagay, walang naiipit. At sa mga baguhan dito guys, paki-click ng notification bell para lagi kayong updated sa ating mga gawing video at sana magustuhan ninyo tong pagpalit natin ng head gasket cover. Diyan po sa ilalim ng tubo na yan, mayroon po yung o-ring. So pag nabuksan nyo yan, huwag nyo kalimutan So pag naikabit na po yung gasket, atin talagang i-align ng mabuti. Kapain natin ng mabuti na lumapat siya, walang excess, para kasi pag umexis yan, sigurado tayong hindi na fix ng mabuti. So ayan na, kabit natin ang o-ring, nandyan sa ilalim. Alam ko po na maraming magaling nito at sa mga baguhan, silip lang kayo sa mga video na gumagawa ng ganito. Katulad sa akin, sumilip lang naman ako Paano nila ginawa, ginaya ko na rin at nilag ko din para makita ng mga baguhan na para hindi kayo matakot. So ito, tapos na po natin kabit at kinapa natin kung sigurado po, dahil dito po, ito po yung dahilan kailangan yung luma. Pakita ko po sa inyo yung ano niya. Makunat na po talaga. Bibiyak siya So malamang dyan dumadaan yung site So yung biyak na yan, malapit yan sa may spark plug dahil dyan ang maapoy sa ilalim. So talagang mainit yan dyan. Sa kabila niyan, di naman. So ayan lang po ang ating video. At sa ulitin ko po, paki-subscribe na ating YouTube channel at maraming salamat. God bless po at kayo po ay pagpalain ng ating Diyos na may likha, ang ating Panginoong Diyos. Amen po. Salamat po.